ikataasan sana sa anak ni David. Kaninang Israel, pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Sinong brother niya dyan? Wilson? Wilson? Sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Doon tayo tatabi. Italo. Simulan na po natin ang pagbabasbas at ang pagdiriwang ng unang bahagi ng pasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo tayong naghanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ng mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ng kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming Hari. Siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin na hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pero Papa doon. Naka-aldrin na kami. Ate Jenica. Jenica. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Bethania.
Pinuunan ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na layo. Sa pagpasok, tuoy makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni luman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalagi yon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagi yan? Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan silang umalis. Dinalaki nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy, at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa ulihan niya'y sumisigaw ng Osana, pagpalain ng dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinagpula namin Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbubunyi kay Jesus. Halina't magprosesyon sa kanyang ngalan, taglay ang kapayapaan. Magsisimula na po tayo sa prosesyon. Biblisin ba namin mga babandit na dyan natin sila? Tayo. Biblisin ba natin yung mga... Dito ka sa dito ka kuya sa Tawakan mo lang doon.
Sana sa kaitaasan, nasaan ang igaling, Hari ng Israel, pinagpala ang Panginoon sa mamayan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, Akala ko isirin ako ni Edna na 50. Dapat sikit lang na lang pakai wala kinakawan na kasi lang siya mo. sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, Kuya Max. Kuya Max. Kuya Max. Publish na. Sabi po ni Father, publish na daw po yung mga taong nakaupo. Listen na daw po.
Sana sa anak ni David, hari Israel. Ito Doon tayo. sa Tawo tayo dito laban. sa kailangan. Hosana sa kaitasan. Hosana sa kaitasan. Hosana sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawang halimbawang dapat tularan, ang tagapagligtas namin ay hindi iba sa amin, para ang puso namin ay amuin. Pagindabagin mo sa mga pagdiriwang ay aming karuhin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin, at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahiling. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pagdinig. Nananahil akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangkunawa. Hindi ako ibagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako.
hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang punutin ang bukod balbas. Gayon din nang durhan nila ko sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking bakit na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiinig, nanunurso, palibak na nagtatawad sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga tuho na sa aking bumaligid. Para akong nasa gitna niyong aso mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masin. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad ng tunikay dilaan sa sakalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag kaligtan, Panginoon, o aking tagapagligtas. Bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumangga at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, inubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namatay na isang haligi. Nang maging tao, siya'y nagkababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maliliklumot at sasamba sa Kanya. At ipapahayag sa lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipayo ng lahat, bigyan tayo natin ang mabuhay. Cristo Jesus, nakaina, buhay sa krus, kaya kilalang Diyos. Binigyan ng ako sa langit at sa sinuko.
ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ng mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ay babang mubo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ang maraming sumbong ng mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya siya ay muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Doon ay isang lalaki na nangalan Barabas, kasama ang ibang naghihimagsik at nakamatay na nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaulian pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nagpudyog sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao sinusulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hiniling palayain. Tinanong sila muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa tao ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Itago sa krus! Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pa sumigaw ang mga tao. Itago sa krus! Sa paghahamad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahugupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawan ni Jesus sa Pretorio ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinundan nila si Jesus ng isang balabal ng purpura. Kumuha sila ng halaman matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila ay patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya ay pinaghahampas nila ng kambo sa ulo, pinagluluhuran at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya ay inalisan nila ng balabal, sinuda ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ng isang lalaki galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama nila Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasa sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgota, ang ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalos mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako niya sa krus, ipinako siya sa krus at nagsaklaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasya ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdan laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad na nakasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga sandali, nilabag siya ng mga nagdaraan ng tatango-tango, nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili, bumaba ka sa krus. hinudya rin siya ng mga punong saserdote at mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas sa sarili.
Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na yan, na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din si Jesus ng mga nakapangong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinagbayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan niyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tampo at ikinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilod po naman. Biglang nawasak sa gitna ng tabi ang templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya sinabi niya, Tunay ang anak ng Diyos ang tao ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Medyo may kahabaan po ang ating mga pagbasa sa araw nito. Kung nakasabay po kayo sa prosesyon mula sa overcourt ng Barangay 63 dyan sa Quezon, meron ako munang gospel na nabasa. At ngayon po, narinig po natin ang ikalawang gospel. Kung kaya, aanyayahan ko na lamang kayo na magtilay at mag-focus sa isang bahagi o portion ng ating ikalawang gospel reading. Pero hindi ko ito nabasa dahil yung na-imprenta ko ng sa buhay ay yung short form. The recommendation ko ang batas ng simbahan na dapat ang babasahin talaga sa araw na ito ay yung mahabang form. Ito ko yung unang bahagi ng ating pagninilay. Ayon po dun sa long form, ito ko ang sinasabi. Nung nasa Betania daw si Jesus sa bahay ni Simong Ketome, samantalang siya'y kumakain, dumating daw po ang isang babae na may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Palagi ko alam niyo na rin yung kwento. Ano po yung ginawa ng babae sa dala-dala niyang isang sisidlang alabastro ng pabango? Ano mo nangyari? Ibinuhos niya sa ulo ni Jesus. Inilarawan din po ng Evangelistang si San Marco na mayroon daw pong halaga o may presyo daw ang pabango na ibinuhos sa ulo na ni Jesus. At ayon sa mga etsyosera at etyoserong nandoon sa bahay ni Simong Ketome, ang halaga daw po ng pabango ay aabot sa 300 denaryo. Katumbas po ito sa panahon natin ngayon ng 300 times ng daily minimum wage. Alam niyo ba kung magkano po ang kasalukuyang daily minimum wage? 610 times 300. Yan po ang halaga ng pabango ngayon. 183,000 pesos. Ito na po yata ang pinakamahal na pabango sa pagkakaalam ko. Ngunit sa kabila po ng hindi matatawarang katotohanan na may halaga o presyo ang pabango, walang pasubali, walang pagdadalawang isip, ay pinasag daw ng babae ang sisidlan ng pabango at anong ginawa? Ibinuhos sa ulo ni Jesus. Just try to imagine, mga kapatid, ang buong bahay
ay maalinasaw sa bango ng napakamahal na pabango na nagkakahalaga ng 300 times ng daily wage, 183,000 pesos. Ang pagkilos o galaw ng babaeng ito ay hindi ko nagtapos sa ebanghelyong binabasa natin tuwing sasabi ko ang Domingo de Ramos. Dahil ang pagkilos sa ito ng babaeng ito ay nagdadala mo sa atin sa isang katotohanan. At ano ang katotohanan ito? Ang katotohanan may mangyayari sa mga darating na araw kay Jesus. This is the great anticipation of what will happen to Jesus in the coming days. Ano nga ba ang mangyayari kay Jesus sa mga darating na araw? Hindi ba magpapakasakit siya at ayon sa Ebanghelyo, siya ay mamama at ayon ho sa nakagawian, ang isang Hudyo na namatay ay dapat ubusan ng pabango sa ulo. Kaya para bang buhay pa si Jesus, ililibig na ng babaeng ito. Pero alalahanin natin mga kapatid, ang pagkamatay ni Jesus ay hindi wakas ng kanyang buhay. Dahil ayon sa ating pananampalataya, sa ikatlong araw, si Jesus ay muling pakiulit ho. Ang halimuya ng muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang sasabog o aalinasaw sa kanyang bibingan. Ito po ay kakalat din sa buong sanlilikha, sa buong kalawakan. Pero paalalahanin ko lang kayo mga kapatid, aalinasaw lamang ang bango o ang amoy ng kahit anong uri ng pabango if and only if ang may-ari ay handang mag-aksaya at magwaldas nito. If and only if the owner is generous enough to waste it. Uulitin ko po, the fragrance can only fill the place if and only if the owner is generous enough to waste it without counting the cost. Kakalat at sasabog lamang ang halimuya ng isang pabango, mura man, mamahalin man, kung ang nagmamay-ari nito ay bukas palad at handang waldasin at mag-aksayahin ito nang hindi iniisip ang halaga ng pabango. Kung maalala mo ninyo, nang basagin ng babae ang sisidlan ng pabango, tandaan mo natin, marami mo ang bumatikos at kumuna sa ginawa ng babae na ito. Doon mo sa mahabang version, hindi mo ba may nagalit mo at nag-react? Bakit mo inaksaya yung pabango? Sayang! Hindi ba may nagsabi pa na, yung pabango na yan, sana ibinenta na lang. Magagamit sana yung pagbebentahan yan para tulungan ang mga dukha. Sayang! Bakit mo inaksaya? Bakit mo binandas sa kawalan? Sa mga magulang mo na naririto, bakit inyo inaaksaya ang inyong panahon, yaman at lakas sa inyong mga anak? Hindi ba ninyo naisip, isang araw, yung mga batang yan, na pinag-aksayahan ninyo ng panahon, yaman at lakas, ay siya rin magiging dahilan kung bakit kayo magiging labis na malungkot at mamimig-hati. They will be the reasons of your heartbreak. Bakit pa kayo mag-aaksaya ng resources kung magkakagaling na? Sa mga naghahanap buhay ko sa iba't ibang institusyon, pribado man o pampublikong sektor ng lipunan,
Bakit kayo nag-aaksaya ng inyong oras sa talento sa mga pinagtatrabahuan ninyo na minsan ay hindi naman kinilala ang inyong sakripisyo? Minsan hindi man lang pinasalamatan ang mga maliliit at mabubuting gawa ninyo. Bakit pa kayo mag-aaksaya ng panahon sa mga pinagtatrabahuan ninyo? Why waste your resources? Mga kapatid, let us now turn to the man of the week. At sino ang lalaki ng linggong ito? Hindi mo si Father Ben, hindi mo si Father CJ, hindi mo si Father Nelson, at lalong hindi mo si Bishop Ambo o si Pope Francis. Ang lalaki na bidang-bida dapat sa linggong ito ay walang iba kung hindi si... Kung tatanungin ko si Jesus, kung makakaharap ko si Jesus, itatanong ko sa kanya ito, Jesus, bakit palagi sa kagustuhan mong makapasok ng Jerusalem? Bakit ka nag-aaksaya at nagwawaldas ng iyong oras para gawin ang mga bagay na ito? Ginagawa ko lamang ba ito dahil ito ang idinidikta ng mga propesiya, ng mga propeta, at kailangan matupad? Jesus, ano ang nagtulak sa iyo para sayangin ang napakagandang buhay mo? What drove you to waste your life for us? Na sa mula't simula pa lamang ay hindi karapat-dapat sa iyong pagsasakripisyo. Bakit mo winawaldas? Bakit mo inaksaya ang buhay mo para sa amin? Anong meron sa akin? Anong meron sa inyo? Anong meron sa atin? Why waste it for us, Jesus? Isa po sa mga taong nagtanong ng parehong sentimento ayon sa bersyon ni San Juan ay isa sa 12 alagad ni Jesus na nagpatiwakal. At walang iba kung hindi si Judas Iscariote. Kailangan mo malinaw. Dalawang Judas sa mga apostoles. Judas Iscariote mo ang nagtanong. Hindi naman mo itinanong ni Judas ito dahil may tunay siyang malasakit kay Jesus at sa mga mahihirap. Itinanong mo ito ni Judas dahil meron siya hindi maganda balak. Sa figurative expression, meron siya maitim na balak. At ano ang balak ni Judas? Mangupit, magnakaw, isahan si Jesus. Sarili lamang po ni Judas ang kanyang punteriya. Nothing but his personal gain and personal interest. Bukas po sa Ebanghelyo, alalahanin po natin kahit mismo si Jesus ay pagkakakitaan ni Judas. Hindi ba ipagkakanulo ni Judas Iscariote si Jesus sa mga Sanhedrin at sa mga Romano sa halaga 30 silver coins, 30 piraso ng bilang. At ang katumbaso niyan ay 2 araw ng pagtatrabaho. 610 times 2 is equals 1,240 pesos. Ganyan niya ho pinagkakitaan si Jesus. Pero wag mo natin masyadong pakatitigan at pagmasdan si Judas. Uulitin ko, ituon po natin ang ating mga mata at pansin sa lalaking bidang-bida sa linggong ito. At sino ho ang bida? The man of the week, Jesus. Jesus, bakit mo sinasayang o hinalitas ang buhay mo para sa akin? Hayaan mo ninyong sagutin ko ang katanungan ito sa tulong ng isang bahagi ng isang awit.
Ang title po ng kanta ay We Are the Reason. Ang sabi mo dun sa bandang chorus ng kanta ay ganito. Good morning, ladies and gentlemen. Please subscribe my YouTube channel, Cap TV Timbo TV. Thank you and God bless.